sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So dito tayo, meron tayong ginawa ngayong buong araw na to, nag-DIY tayo ng speaker tester. So ang purpose nito, itong speaker tester na to ay para ngayong paparating na Mayo. Kasi next month, Mayo na. Tapos yung trabaho natin ngayon ay nasa mobile company, yung sound system, malalaking sound system. At para mas madaling mag-troubleshoot doon sa mga speaker na hindi gumagana, lalo na kapag hindi maiwasan yung nasa service kayo ngayon, tapos dilipat kayo ng venue. So lahat ng crew nagmamadali. Hindi po maiiwasan na mahatak yung wire, mabasag yung mga plug na ginagamit. So ginagamit namin lahat ay speak on. Okay? So pwede mabasag yung speak on plug o kaya yung speak on jack sa tagal ng ginagamit, tapos labas masok, higpit, luwag. So nababasag, hindi maiwasan. So ito yung napag-isipan kong gamitin kasi mas mabilis siya kaysa magtitester ka. Kasi ito lang So naka PL55 tayo, lagyan lang natin ng wire siya, tapos ang dulo ito na. Raise lang natin yung volume, naka Bluetooth okay? Pinag-isipan kong gamitan siya ng board na merong Bluetooth, merong SD card, tsaka merong USB stick Kaso naubusan tayo kaya ito na lang. Ito na lang yung ginamit ko. So simple lang. Kapag may box na ayaw tumunog, okay? So plug in lang natin to doon. Plug lang natin. So malalaman na natin kagad kung yung problema ba ay nasa wire or nandoon mismo sa terminal ng speaker box o mismong sa loob. Hindi na tayo mahirapan. So not necessary na malakas yung gagamitin mong amplifier dahil ang purpose mo lang naman dito ay gusto mong marinig kung yung driver sa loob ay tutunog o hindi. Yung tamang-tama lang na makakapag-drive siya, makakapag-drive ng pagpalagay natin pinakataas ng wattage na ginagamit namin. Pagpalagay na natin 2,000 watts. Okay? So gusto mo lang marinig. So pure full frequency amplifier yung ginagamit natin. Walang tone control, ayan ang papansin nyo. Walang bass and treble. Tapos walang sound processor sa loob. Okay? Handy siya. Wala ka nang ibang bibit-bitin, ito lang Tapos yun yung wire na ang dulo ganito. Ayan. Tapos hindi ka magdadala-dala ng power supply dahil battery operated siya, rechargeable. So hindi naman yan kayang ubusin kahit na ilang minuto ka pang mag-check doon sa mga speaker. Yung speaker kasi namin medyo may karamihan din na mahigit 40 piraso, yung mid-high, line array, tapos yung 28 piraso na subwoofers. So yun yung mga i-check natin. Okay? Ayan siya. So paparinig natin kung paano siya tutunog. Play natin. Okay? So okay naman yung kanyang mid hinaan natin konti kasi gabing-gabi na. So pasensya na kayo sa background natin. May mga bisita sa harap ng bahay namin. May bagong bukas ng malaking tindahan at nagkakasayahan, kaya pasensya na kayo sa background natin. So tuloy tayo. Okay? So bumaba yun naman. So ibig sabihin, pwede nang pang-test natin doon sa mga driver speaker boxes na gusto nating i-test. Ito para lamang sa mga kapwa technician natin nagbibigay ako ng idea kung ano yung mas madali sa pag-check, lalo na kung yung i-check yung mga speakers ay medyo marami, hindi lang isa. Kasi mahirap yung dadala ka pa ng naikabit mo na yung sobrang habang wire, tapos bunutin mo na naman yung wire, ititest mo yung dulo sa dulo gamit ng multi-tester na hindi mo alam. Ang problema pala nasa speaker, nasa drive loob ng speaker box.
Kaya mas maigi gamitin yung ganito na i-inject mo na lang doon. So kapag hindi tumunog, so alam mo na kung nasaan yung problema, either doon sa jack or yung sa loob mismo ng box. Okay, so try natin ulit. Ayan, okay. So sana'y makakatulong to sa mga kapwa technician natin, mga kapwa nagtatrabaho sa mga mobile company, mga malalaking sound system. Tsaka yan, makakatulong ng malaki yung mga ganitong klase. So mag-comments down below na lang kung paano natin to ginawa, para mabigyan ko kayo ng idea, kasi hindi natin pwedeng ilaha dito dahil nga aabutin tayo ng mga ilang oras. Abutin tayo ng habang oras para sabihin natin lahat kung paano natin to ginawa. Ayan. Okay, tapos pag sarado nito, hindi ka mahihiyang bitbitin to eh. So off natin to. Ayan. So kapag nagcha-charge, kapag nagluluba to, pwede natin siyang i-charge. Ganito lang pag cha-charge nito. Okay, so sarado muna natin, So lang din, ordinary yung power bank. Hindi siya marumi tingnan, tapos hindi ka mahihiyang bitbitin dahil malinis naman siya. Ayan. Okay? So sarado na siya, ayan. Okay? Kapag nagcha-charge naman tayo, saan ba yan? Ito. Ayan, bunutin natin. Lalabas yung indicator dyan kapag nagcha-charge tayo. Ayan. So hindi lang ganong na tinatamaan ng ilaw. May lalabas dyan kapag naka full charge siya, 100 yung lalabas. Ayan, tingnan nyo. Okay, so simple lang. Ayan. So hanggang dito na lang siguro, medyo mahaba na rin yung video natin. So maraming salamat. God bless at bye-bye.